Play po natin, ang nakikita niyo po ngayon ay ilang lamang ito sa mga pulis po. Police force po na nandyan ngayon sa Camp Katitipan. Sila po ay nag-e-ensayo po kung paano po sila lulusob po dito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Alauna po ng madaling araw ay nagkaroon po sila ng briefing at inaasahan po alas 3 ng madaling araw. Sila po ay lulusob na po sa central compound ng Kingdom of Jesus Christ. So we are expecting thousands of members of the Philippine National Police to once again raid the Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Dito po yan sa Davao City. Hindi po ito nangyari sa martial law ng tatay niya. May former martial law yun. Kapag sagutan sa lahat ng ating mga dalangin sa But if we will Thousands of members of the Philippine National Police to once again raid the Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Dito po yan sa Davao City. Hindi po ito nangyari sa martial law ng tatay niya. May former martial law yun. Kapag ginawa po nila itong gabi na ito, wala pong may mga armado dito. Mananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino kung hindi man kaagad makalusob sa Malacanang para palayasin ang nag-uutos ng ganito, maghanda po tayo in the next few days kasi naka-weekend po tayo ngayon. Tatimingin nila, there will be illegal arrest. Kaya po ang mga lawyers, unahin nila ang leadership ng Kingdom of Jesus Christ at pati kami po ay pwede aristuhin or pwedeng mapatay kung magkaroon po ng hindi mapigilang karahasan na gagawin nila at ibibintang sa Kingdom of Jesus Christ. That is true. Habang kami nagsasalita po ngayon, saan mang makaabot ang broadcast na ito, hindi po kami titigil na mag-broadcast, wasakin man nila ang kamera, agawin man nila mga cellphone namin mamaya. Babarilin man nila kami, kung dito mabubuwis ang buhay namin at dito papatak ang huling dugo sa katawan namin, magaganap ang dapat maganap. Taong bayan ang ahatol nito. But if we will survive this, lalakas po ang kilusang masa at sigurado po mapupukaw ang mamamayan simula ngayon sa pagbabantay. Sa araw na ito po ang turning point. Hindi ko alam anong gagawin ng mga hinalal na punong bayan sa Davao City. Anong gagawin ng mga barangay officials? Anong gagawin ng mga media sa Davao na hindi part ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI? So sa aming mga pamilya na nanonood ngayon, ito po ang sangandaan, ang crossroads na ito. At dyan po sa mga Maynila, sa Luzon, na malayo dito sa Davao, ito yung sinasabi namin, people power may start in Davao City. And it will grip the entire country soonest. So, Mr. Marcos, ito po ang dahilan ng inyong pagsasawalang bahala sa karapatan at kalayaan ng iyong mamamayan. Masahol ka pa sa iyong tatay. Never ginawa ng tatay mo na ipalusob ang anumang religious compound anywhere in the country at the height of open declaration of martial law. Walang martial law sa Pilipinas na ikaw ay nagpapakilalang demokratiko ang bayan na ito at ayaw mong manumbalik ang mga karanasan ng diktadura sa ilalim ng ama mo. Pero ano ang nilulusob nyo? Religious compound ng hindi pa nga konbiktado ng mga tao, akusado lang. You're spending millions of funds and resources. Kung may mabubuwis na buhay dito sa pagtindig sa karapatan at pagtanggol sa mamamayan, ang lahat ng mga Pilipino, itong minsaheng nakuha ko nung pumunta ko sa Canada. Ang mananahimik tayo sa ganitong kalagayan ay isa sa nakakahiyang pangyayaring nagaganap sa ating bansa. Kaya hindi kami pumapayag na manahimik. Kung buhay namin ang ibubuwis sa pagpukaw at pagmulat sa mamamayang Pilipino na tumindig at huwag hayaan ng ganito,
magaganap ang dapat maganap. Sambayan ng Pilipino, sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagpigil sa pagdanak ng dugo, karahasan, at walang humpay na pang-aabusong ito. Iba, kahit may Senate hearing na, ibang ginagawa nila. Madaling araw nagpa-practice para lumusob dito sa religious compound na ito. Samantalang ang mga mamamayan dito ay mapayapa. Pribado po ito na lugar. Sanktuaryo po ito ng pagdarasal ng isang estabilisadong relihiyosong organisasyon. And yet, hindi po yan kinikilala ng mga abusado na mga instrumento ng terorismo ng Estado ni Marcos. Mr. Marcos, sa pagsinag ng araw bukas at may mga nakahandusay dito, kasama kami, yun na ang katapusan ng rehimen mong nabubulok mula sa kaloob-looban. Hindi ka mananatili sa puder. Tsak na magaganap yun. Carlo? Yeah, we reiterate